Ilang araw nang nasa Pilipinas ang Queen of All Media na si Kris Aquino, pero hindi pa rin sila nagkikita ng personal ng kaibigang si Boy Abunda. Looking forward ng araw ang King of Talk sa muli nilang paghaharap ng Disney host actress ngayong nakauwi na ito sa bansa. Kahit hindi nakikita ng personal ay palagi naman daw silang nag-uusap sa cellphone at nagkukumustahan tuloy lamang ang kanilang regular na komunikasyon. Mag-uusap kami ni Kris one of these days. But we are in touch. Don't want to impose the relationship with Bimby, paliwanag ni Tito Boy. Natanong si Tito Boy ng media tungkol kay Kris sa naganap na intimate press con para sa latest episode ng kanyang TV Mother. Posible kayang mag-guest si Kris sa programa niyang TV Mother, The Face Story, kasama ang bunsong anak nitong si Bimby. A thin line separates doing a show and a relationship with Bimby because I'm his guardian, ahayag ni Tito Boy nang may mag-suggest na interviewin din sana niya ang mag-ina sa kanyang show. How did it impact his story and his attitude toward his parents? Bim would be lovely, but I'm respectful of Kris' condition. To me, the priority is health. Hanggang text lang kami nag-uusap. Pero magkikita kami, paniniguro ni Tito Boy. Paliwanag naman ng premyadong BH host kung bakit hindi pa sila nagkikita ni Kris at puro sa telepono lang sila nag-uusap, siya raw ang may kasalanan. Marami pa raw kasi siyang ginagawa, kaya hindi pa niya nabibisita ng personal si Kris, ngunit hinahanapan na raw nila ng schedule and pagdalaw sa kanyang kaibigang may karamdaman. Natanong din si Tito Boy tungkol sa kumalat na chika na kaya raw umuwi ang ET host actress sa Pilipinas ay kakandidato umano ito sa eleksyon 2025. I doubt. She needs to be healthy muna bago siya kumandidato, sabi ni Tito Boy. Pero tatanungin din daw niya si Kris about this. Pero ayon sa King of Talk, baka raw ang bunsong anak ni Kris na si Bimby ang posibleng sumabak sa politics dahil natatandaan pa niya ang naging usapan nila ng binata. Tanong daw ng Disney host sa Bagets, "Do I see you in politics, Bim?" Ito yung tanong na, it didn't shock the boy. Parang sa pagkakatanda ko, his answer was, "Gavin not or something." This is Aquino and Cojuangco name. Kris naman, kung healthy siya, I wouldn't discount the possibility. I wouldn't. She's familiar with that world, she's conversant, she's a bright girl. Dasal ko lang sana gumaling. Politics kasi is physically toxic. Yun lang yung with her condition now, but if you ask me what is the condition now, I really don't know yet until I see her. Kaya ang latag ko, kung malusog lang yan, kung healthy lang yan. But as friend, would I encourage her? That would be interesting, pahayag pa ni Tito Boy. Ang kwentuhan ni Boy Abunda at Kris Aquino ay patuloy na nagpapakita ng kanilang matatag na pagkakaibigan sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Ang mga tagahanga ay patuloy na nag-aabang sa kanilang pagkikita at sa kung ano ang magiging resulta ng kanilang usapan. Mula sa posibilidad ng pagkandidato ni Kris hanggang sa pagiging interesado ni Bimby sa politika, marami pang mga pag-uusapan at mga kaganapan ang maaaring mangyari sa kanilang buhay. Ang kanilang kwento ay patuloy na nagpapakita ng lakas ng pagkakaibigan at ang kahalagahan ng suporta sa mga mahal sa buhay, lalo na sa mga panahong mahirap. Ang mga fans ay patuloy na nag-aalala para sa kalusugan ni Kris at umaasa na magiging maayos na ang kanyang kalagayan. Sa kabilang banda, kapanapanabik din na isipin ang posibilidad na makapasok si Bimby sa mundo ng politika.